na tumabuhat. Ay, Diyos ko! Lord! Balagbag po mag-drive si Vizcara. Feeling ko tapos na ako. Layo pa pala sa katotohanan. Layo pa. Parang saging na ho ito. Chika na, chika! Trabaho! Sorry po. Nagagalit ang Panginoong may lupa. Sana naman ho ang kamati driver ang namataan. Huwag kayo dyan! Maliyan! Runway! Runway! Ang pinakamaingay na tandem sa telebisyon magkakasubukan ngayong gabi sa pinakabagong episode ng Pinasarap Kusina Battle. Mga babies! Ito. Ay! Lumayo sila! Miskara! Takot sila sa'yo! Ayaw nila lumapit! Kakapunin ko na lang sila! Sige! Magsit... Huwag kayo dyan! Kasabotahe po tayo! Pumasok na kayo! Wala na kayo makakain dyan, mga anak! Ang aking katunggali. Naging matunog ang pangalan online dahil sa kanyang pagiging authentic at witty. Pasensya na mo! Sorry, CD kasi I can see this show. At ngayon, isa siya sa mga inaabangang hostmate ng longest-running morning show na unang hirit. Of course, parang gusto kong mag-sample bilang bago po akong UH hostmate para sa lahat ng nandito ngayon. Kabilang din siya bilang celebrity peep ng newest game show ng GMA, The People Have Spoken. Kaya naniniwalang First Love Never Dies kasi hanggang ngayon, buhay pa siya. Ang Jusa ng Kagandahan, Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma. Pero time out muna siya as host at Buconerad. Dahil ngayong gabi, makikipagsabayan siya sa matitinding hamon. Ang okra kasi okay lang po sa akin na malambot para malaway na malaway. Wow! Yes! Ito. Nawala. Kumilos ka! Come on! May mga nagsiswimming ba? Natalsikan yung mata ko! Oras na ng tapatan sa Kusina Battle, Lakambuki Edition. Dito sa isang farm sa Concepcion, Tarlac, 6 na challenge ang aming paglalabanan. Okay. Up. Kaliwa. Anak. Yan. Ayaw nila lumapit! Ang bawat challenge may katumbas na mga puntos. Pero this time, may twist. Bato! Dahil bago sumabak sa bawat round, magja-jack and poy muna kami ni Jusa at ang mananalo may tsansang mamili sa 2 bayong. Ang isang bayong tatawagin nating Pinasarap. Naglalaman ito ng bentahe o power na maaaring magamit laban sa kalaban sa naturang challenge. Habang ang isang bayong naman, Pinahirap. Naglalaman naman ito ng disadvantage o parusa na dapat harapin. Okay, 1 point. 1 all. 2-1. Okay, sa'yo ang pinasarap sa akin ng pinahirap. Mararanasan ko ring sumarap. Pinasarap, mayroon kang power na mag-switch ng isang sako mula sa kalaban pagkatapos ng challenge. Ay, so yung pinaghirapan mo. Yung pinaghirapan ko, kukunin mo. Mali- Ito, babasahin ko yung isa. Pinahirap, walang power. Ano yun? Hit nyo pa yon. Walang power. Okay. Okay, wala. Para sa unang round, bawal mga mote. Kailangan kasi ng lakas at bilis sa challenge na ito. Sa loob lang ng 15 minuto, magpaparamihan kami ng maha-harvest na kamote na dadalhin namin sa kabilang dulo gamit ang isang tractor. Ang round na ito, worth 2 points. Sa round 1, ako ang mauunang sumabak. So, ang strategy ko ay kailangan makadalawang sako ko para may pagpilian. Ang strategy ko, lagyan ng lupa para bumigat. Dahil may advantage si Joy, doble kayod tayo sa hamong ito. Bigat. Wala na.
Baka hindi ko na tumabuhat. Alam ko na ang strategy ni Miss Cara. So alam ko na rin kung anong sako ang kukunin ko. Humanda ang unang sako ni Miss Cara. Si Joy, competitive talaga. Mukhang naghahanda na. Kailangan ko na mag-jumping jacks din para ma-exercise na ako at makuha ko na po yung adrenaline na kailangan ko. Masakit sa Oh likod. my God, ang scoliosis ko. Kaya natin to. Magpapa-therapy na lang ako after. Para ho akong Panginoong may lupa dito. Miss Cara, marami pong naiiwan. Tinitira ko yan sa'yo. Napakabuti ng kanyang puso, mga kapuso. Titirhan daw po ako ni Miss Cara ng mga i-harvest ko later. Pero hindi naman na niya kailangan gawin yan kasi yung mga na-harvest niya po yung kukunin ko. Sakit sa likod! Gusto ko na lang maging asyendera. Ito yung nagpa-makeup ka na parang hasyendera, tapos ginawa kang magsasaka. Sa sobrang init ho dito, mukhang mas marami pa ho akong ma-harvest na blackheads mamaya sa ilong ko kaysa sa patatas. Patatas po ba to? Kamote. Kamote. Malapit na sa dulo si Miss Cara. Mabilis kasi si Ma'am Cara. Feeling ko kulang sa akin ng 15 minutes. Ang challenge po ay paramihan ano? Pabigaton. Isasama ko na lang po lahat ng sama ng loob ko sa sako para bumigat siya. Wala na! Naubos na! Bandang gitna po yata, Miss Cara. Ayoko, layo! Ayaw niyo maniwala sa akin. I guess, kalaban pa rin ang tingin sa akin ni Miss Cara. Kung kanina full energy pa si Joy, ngayon magkakaalaman na kung mamaintain niya pa kaya yan. Unang kamote, hindi pumasok, mga kapuso. Kailangan ba halongkatin ko siya? First time ko po mag-harvest ng kamote, pero madalas po ako makakita ng kamote. Sabi kanina ho nung nandito sa farm, pag mga bubot, hindi na daw ho nila isinasama. Pero kunin mo na rin. Pero isinasama ko ho, Ano naman itong mga to? pampabigat. Yan ho yata yung mga hindi nakuha kanina. Oh, wag mong kunin yan! Wala po yan sa rules. Lane ko yan. O sige, bungkalin mo hanggang 6 feet. Sino kaya ang pwede natin ilagay sa 6 feet? Comment down below. Aba, ang ating Jusa, matyagang sinusuyod ang lupa. Bale, ang team song ho ng buhay ko ngayon ay magtanim ay bibiro. Mga bubot ho ng kamote, nilalanggap siya. Ibig sabihin, matamis ho ang kamote nila dito sa Concepcion Tarlac. Matamis din ho yung mga sandali kanina nung hindi pa po ako yung nag-harvest. Pero ngayon po, nararamdaman ko na ang pait ng buhay. Tagal pa, I can manage. Hindi ko alam kung kaya ko pati. Bukati. Baka hindi mo na yan mabuhat. Miss Cara, malaki ho ang respeto ko sa inyo. At lagi ho ako naniniwala sa mga balitang ipinapakalat nyo. Pero ngayon, hindi po ako maniniwala. Isa ho kayong kalaban. Positive? Ngayon ko po masusubukan ng kredibilidad ng isang Miss Cara David. I'm just here to help. Ang layo pa pala. Feeling ko pa tapos na ako. Dahil alam kong hindi ako magaling magbuhat, dadalhin ko na siya. Hanggang dyan lang. Babalik ko ako later. Alam mo ang lakas! Wala tatlong hakbang lang! Bakit gano'n pa kala ng lupa? Wala ng kamote. Chika na, chika! Trabaho! Sorry po. Nagagalit ang Panginoong may lupa. Magtrabaho ka! Marimar! Charot, Marimar. Di ba sa dagat po siya? Kasi di ba may eksena sa Marimar yung pinapakain siya ng lupa? Ay talaga? Oo, meron dun. Huwag niyo po akong tawagin Marimar. Alam
alam ko na may strategy siya para pag last 10 minutes, malapit na siya dun sa traktora. Konti na lang yung bubuhatin niya. Hindi ako yung nag-isip niyan, pero thank you po sa idea. Hindi ko po naisip yan. Salamat po, Ma'am Cara. Huwag natin masyadong punuin. Ito yung kay Miss Cara. Pero may 2 points ka po dito. Hala, ang bigat! Nailagay ko na po ang kay Miss Cara. Takbo! Takbo! Wow, parang kasi Venus Run. Points pa rin. Kakalad ka rin na lang ho natin siya. Ang dami mo hindi nakuha. Ano ka ba? Babalikan ko ho yan. Ah! Wow. Ngayon it's time. Miss Cara, kitang-kita ko po. Wala dito sa anggulo na. Nakakapuso, kitang-kita po natin. Miss Cara David. Tinutulungan ko lang si Joy. Sinusubok ang consent. Para lang puno ko ito. Okay. Okay na po. Ina-drive ko na ho. Ba't hindi ako marunong mag-drive? Ako, Joy, bawal ang kamote driver. Sino kaya ang unang makakapunto sa amin ni Joy? Magkakaalaman mamaya. Isa sa mga ipinagmamalaking delicacy ng Central Luzon, lalo na sa mga farming areas, ay ang kamaro. Isa itong uri ng insekto na nakikita sa mga palayan. At peste actually ito sa palayan. Kaya, Ang buti gin- na lang nahanapan po ng paggagamitan. Correct! Yung mga kamaro, nandun sila sa ilalim ng lupa. Ah, Tapos, yung kuliglig, maingay yan. At saka binubungkal niya yung lupa. So magkakaroon parang earthquake something under the ground. Tapos dahil may earthquake, evacuate! Lalabas tayo! Huhulihin Yes. na natin. Habang nag-evacuate sila, huhulihin natin So, sila. habang nasa ano po sila, gitna ng kahinaan. Well, that's what people with power do. I-rescue naman natin. I-rescue. Tapos gagawin ko adobo. Para sa round 2, lulusong kami ni Joy sa Putikan. Magpaparamihan kami ng mahuhuling kamaro sa loob ng 10 minuto. Bato, bato, pick! O, yun. Pero bago lumusong, bunot time muna. Pinahirap, walang power. Wow. I'm powerless. Okay, ako naman po, sa pinasarap, meron kang power to freeze the assets. Assets. Banggitin mo lang ang salitang freeze, mapapahinto mo ang kalaban sa loob ng 5 segundo. Oh. Meron kang 2 beses para gamitin ito. Ganon! Sa swerte ni Joy, parang naniniwala na akong isa siyang Diyosa. Nakakadalawa ka na, ha? Wali ka na! Tingnan po natin kung matawa pa kami mamaya. Parang grasshopper. Ayan, kamaro yan. Liliit. Ayun! Parang hipis. Matantikan yung mata ko. Umpisa pa lang, nasubok na ang talas ng aming mga mata. Ang hirap eh. Hirap makita. Ay, iba naman yan eh. Wala. Ito. Ito. Mailap man ang mga kamaro, si Joy determinado. Ayun! Perfect. Ito po. Ito ba? Kamera po ito? Medyo marami na ako kasi may tubig-tubig po. Mabilis magtago, sir. Natalsikan yung mata ko. Pero okay lang. Kailangan po maistorbo sila ulit. Ito po. Yun. Nalagyan ng putik ang aking mata. Ayun. Puro tubig ho. Pero medyo marami-rami na ho. Naku, kawawa. Parang nalulunod na ho siya. Lahat na lang ng gumagalaw kinukuha namin.
mo ba? Naglagay lang ho ako ng tubig. Siyempre, di rin ako papatalo. Ay, to? Ay, hindi. Ang diskarte ko naman, wala nang patumpik-tumpik. Gotta catch them all. Marami ka na po Sarah. Parang konti lang ang ulam namin. Mga nagsiswimming ba? Swimming. Sinuswerte rin pala ako. Ay, to, Camaro po siya. Parang kapag hindi namin sila hinahanap, doon sila lumalabas. Si Joy nakalimutan gamitin ang kanyang freeze power. Hindi mo ginamit yung power mo. So, wala naman. Okay lang po yun. Kasi To be fair. kasi wala naman. Wala din po Wala po i-freeze. heavy freeze. Actually, mas okay pa nga kapag naka-freeze eh. May nakikita. Kasi may nakikita ka. At para magkaalaman na, bibilangin na natin ang mga nahuli naming kamaro. Ito po. 1, Yung light brown pala, yung design. 4, 5, Ano yung mga pinagkukuha natin? 7, 8, Wow, ang dami! Amazing! Wow! Meron akong 11 na ulam. 13. Oh, in fairness! Yan. Good job, Joy! Kaso, may swerte ka ba sa 13? Alamin na natin yan. My turn naman sa bilangan. Anong ba yun, kuya? 19, 20. 20, 21. Wow, ang dami. Ano po? 22. 22 po, ma'am. Yes! May ulam na tayo. 22 plus 13. Ilan yun? 35. 35. Wow, talino. Wow! Paano ba yan, Joy? Sa round na ito, akin ang puntos. 1-0 na ang score. Break muna tayo. Ang mga nahuli naming kamaro pwede palang gawing adobo. Maglagay tayo ng mantika. Igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Hintayin muna natin madurog yung kamatis. Takpan natin. Sunod na ihalo ang kamaro. Napakuluan na to na may suka at asin. Tinanggalan na ng bituka at saka yung pakpak. Lagyan ito ng suka at toyo. Idagdag ang sili. Timplahan ng paminta, asin, at mga pampalasa. Ilang sandali pa, pwede nang ihain ang adobong kamaro. Okay, tikman na natin itong adobong kamaro. Manan natin. Ano kayang lasa nito? Okay. First time mo bang kakain ng kamaro? Yes po. Mm. In fairness, maanghang-anghang lang po siya. Sarap. Masarap siya. Nalalasahan mo pa yung asim ng konti dahil dun sa vinegar. Tapos may sipa siya ng anghang. Tapos very crunchy siya yung pagkakaluto. Parang adobong tuyo. Kung nakakain na po kayo ng adobong, parang yung mga bulati pong maliliit na galing sa puno. Parang ganun yung lasa niya. Siyempre, yung mga medyo hindi kumakain ng exotic food, parang Masarap siya. maano sila kasi medyo crunchy siya tapos halata talaga siyang insekto. Pero kasi, kung sanay ka naman na kumakain ng exotic food, this is really good. Perfect pang pulutan. Correct! Tsaka parang feeling ko mataas to sa protein. Oo, superfood daw ang mga insekto eh. Pwede na mag-workout tayo after. Sige na nga, Joy. Back to workout na tayo. Sa malawak na farm na ito sa Concepcion, Tarlac, hindi lang pananim ang kanilang inaalagaan. Pati na rin iba't ibang mga hayop tulad ng kambing. Paunahan daw kasi kaming magpapasok ng 3 kambing. Sino nga ba ang tatanghaling GOAT o greatest of all time sa aming dalawa? Okay, let's do it. Pero syempre wala daw pong, hindi daw po pwedeng walang twist. Ito na naman sa twist eh! Galit na. Okay, Peanut twist. game. O Jack ano and na Poy naman? po. Jack and Poy Jack and na po Poy ulit. na naman. Pwede bang isang bagsak na lang? Okay, Okay, isang bagsak. 1, 2, 3, go! O, talo ako.
Pwede po bang best of 3 joke? Meron po ulit tayong pinahirap at pinasarap. Lagi na lang akong pinahirap. Basahin mo lang po. Nahihirapan ako dito. Driver, comma, pinasarap. Diba ako yung host? Walang power. Okay, sige game. Ikaw. Pinasarap. Bibigyan ka ng dahon ng ipil-ipil na makakatulong para maakit ang mga kambing. Ayon sa mga lokal, isa ito sa paboritong pagkain ng mga kambing dito. Ipil-ipil. Okay, so ako, pinahirap, sariling sikap, walang ibibigay na gamit o pagkain para makatulong sa pagpapastol ng mga kambing. Ayun po, sariling sikap. Ayun na, pag nanalo na naman ako, luto na naman. Ang hirap talaga may privilege. Okay, let's go. Ang lalayo na ng mga kambing! Oras na ng tapatan, round 3, laban na. Kung si Joy may ipil-ipil, ako naman may baong talbos ng kamote. Makain kayo nito, di ba? Mga babies. Ito. Apakalayo ka na. Halika na. Ayaw. Ayaw nila lumapit. Nakikinig sa akin. Habulin ko na lang sila. Sige! Ay, lumayo sila! Miss Cara, takot sila sa'yo! Yan, huwag kayo dyan! Mali yan! Wrong way! Wrong way! You want? Wow! Very good! Aba, si Joy, go-to whisperer ang peg. Ang tanong, pakikinggan kaya siya ng mga kambing o iisnabin? Lumayo sila sa akin! Kailangan ko mahanap kung sino ang leader nila. Yung leader nila yung susundan nila. Tara. Alam ko na strategy. Hintayin ko papuntahin dito ni Miss Cara ang mga kambing. Papasok na raw sila. Ayaw nila. Pwede bang buhatin na lang? Ay, galit kasi yung me ko dapat malambing. Me na masaya. Ang ating Jusa, never say never talaga. Sige lang, kausapin mo pa sila. You want? Wow! Very good! Pero teka, mukhang effective na ang diskarte ni Joy ah. Papasok na raw sila. Siyempre, hindi ko hahayaan yan. Huwag kayo lumapit dyan. Nasa butahe po tayo! This is goat abuse! Pwede bang kunin na lang sila? Pwede bang hawakan na lang? Tapos... Ayun! Pumasok na kayo! Umiiyak na sila. Wala na kayo makakain dyan, mga anak! Pupunta na daw sila sa Maynila. Wala na, ubos na ang energy namin. Ang mga kambing parang nangaasar pa. Oo. Ayaw nila eh. Halina kayo! Sige na, pasok na kayo. Dahil winner kami pareho sa effort sa round na ito, it's a tie. Pasok na lang sila basta. Ang score, 2-1. Nangunguna pa rin po tayo mga kapuso. Dahil napagod kami sa last challenge, ipatitikim daw ng mga taga-Concepcion ang ipinagmamalaki nilang putahe, ang mas pinasarap na kalderetang kambing. Sa isang kaldero, igisa ang bawang, sibuyas at bell pepper. Sunod na ihalo ang tomato sauce at saka ilagay ang karne ng kambing. Lagyan din ng liver spread. Pakuluin sa mahinang apoy sa loob ng 1 oras. Kaya po kambing ang naming iluto. Marami po kasing alagang kambing dito sa amin. Ngayon po, after 1 hour, pwede na po siya. Huling ilalagay ang kamote at pakukuluin ulit ito sa loob ng 10 minuto. Ito po ang ating kalderetang kambing.
Tikman time na! Good. Lasang kaldereta. Pero alam mong hindi siya baboy or baka. May distinct na lasa ang kambing. Correct. Minsan kasi kapag hindi marunong magluto ng kambing, Malansa. may ano siya, anggo. Ito wala. At saka malambot na malambot siya. Totoo. Malasa. Malambot nga. Sarap. Wala nga siyang anggo. Usually po talaga kaya kapag yung mga pinapaitan, ganyan, minsan malansa sila at binubugbog sila ng ginger para matanggal yung lansa niya. Pero this one, masarap. Tapos may kamote. Imbis na imbis na patatas ang ginamit, Kamote din. kamote. Tikman din natin. Pwede pala. Matamis. May manamis-namis na flavor siya. Instead of Patatas. patatas, kamote. Okay din Okay na raw! Ang tapatang Kara at Jusa lalo pang umiinit. Ang bilis. Ganun talaga, kabilis. Ho! Ho! Hindi po dyan. Ako mabilis magtrabaho si Paloma. Mula palayan, Teka, mali eh! Sabi niya! Tigas pa yung talong na ganyan. hanggang sa kusina, Sakto lang, malambot naman po siya. Parang feeling ko kapareho lang siya ng sitaw. kaya huwag bibitiw sa part 2 ng aming Kusina Battle Lakambukid Edition. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Malambot nga.